Ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Pilipino. Ang ating unang talakayin ngayong araw ay ang panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Dito naman nabuo ang alibata o baybayin. Ang alibata o baybayin ay isang matandang alpabeto at nagtatag ito ng 17 katitik, 3 kapatinig at 14 na katitig. Ang alibata ay pinaghalang sa salita ng Malayo, Arabe, Cambodia, Borneo at China. Meron na tayong sariling panitikan at ang halimbawa na ito ay ang kwentong bayan, alamat, kwento ng Diyos at Diyosan at iba pang sariling atin. Sa susunod naman ay ang panahon ng Kastila. Ang panahon ng Kastila noong 1550, naglabas ng kautos ng Espanya na nagsasabing hanggat maaari dapat patatag ang mga paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit hindi rin naman ito na isang katuparan dahil sa mismo mga praile ang nagtatakda ng hindi maipalangganap o maituturo ang kanilang wika at pinili nilang pag-aralang wikang katutubo. Bilang patunay, sumulat pa sila ng mga gramatika at diksyonaryo ng mga wikang katutubo. Dito sa 1581, dito naman nila nailimbag ang RTY Diccionario de Tagala at noong 1850, dito naman sila nagbuo ng diksyonaryo sa wikang Cebuano. Isa naman sa mga dahilan kung bakit hindi sinunod ng mga praile ang kautusan ay dahil naman nais ng mga ito na mapanatili sa kanilang kamay ang kapangyarihan at ang kontrol sa pamahalaan. Nangamba sila na mag-aalsa mga Pilipino kapag natuto ang mga ito ng wikang Espanyol dahil naunawaan ng mga ito ang mga sinasaad na batas. Naniniwala na naman ang mga Kastila na superior silang lahi at kapag natuto naman ang mga Indio ng kanilang wika ay magiging kapantay na sila sa mga ito. Sa panahon naman na ito, nagkakaroon ng patakda sa ilang patakaran kaugnay sa wikang Kastila mula baybayin na palitan ang mga alpabetong Romano. Ang tawag naman ito ay ang abecedaryo. Ang abecedaryo naman ang nagpalitikang Romano o alpabetong Romano. Sunod naman ay ang panahon ng Amerikano. Panahon ng Amerikano noong Marso 24, 1934, ipinagtibay ng Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Tidings-McDuffie na nagtatadhana ng pinamumunahin ng Pangulong Manuel Quezon. Sa Pebrero 8, 1935, pinagtibay naman ang Pabansang Asembleya ang Konstitusyon ng Pilipinas na niraratipika ng sambayan noong Mayo 14, 1935. Halos lahat ng kautusan proklamasyon ay batay sa wikang English. October 27, 1936, pinagtibay ng Pangulong Manuel Quezon ang kanilang plano na matatag ng surian ng wikang pabansa. November 13, 1986, pinagtibay ang Kongreso ng Batas Commonwealth bilang 184 na matatag sa unang surian ng wikang pabansa. Ang surian ng wikang pabansa ay ang gugma ng malawakang pag-aral ng mga katutubong sa wikang Pilipinas upang maging batayan sa wikang pabansa ng Pilipinas. Ito naman ang nagbuo sa suriang wikang bansa. Ito naman ang mga katauhan na nagbumuo sa suriang wikang pambansa. Sa panahon ng Hapon, dito naman nagmula ang gintong panahon ng Tagalog. Nang lumansad ang dumating ng Pilipinas ang mga Hapon noong 1942, nabuo ang isang grupong tinawag na Purista. Maraming salamat sa pagkikinig sa ngayong aralin.